5. Okay, rolling mo ako. Go. Question number 1 po. Paano may sasalarawan ng ating celebrant na si Nanay Karing? Siguro para sa akin o para sa aming lahat, may describe ko sa kay Lola is siya yung pinaka like motherly figure para sa amin lahat. And very strong figure din para sa amin kasi kung paano niya ni-raise yung mga tita-tito namin. And yun, and yung paano niya na overcome yung mga challenges yung dati. And that's how I would describe Nanay. Very motherly figure for all of us and a very strong individual. Okay po. Question number 3. Sa nagdaang taon na nakapiling mo si Nanay Karing, maaari mo bang ibahagi sa ilan at pinakamahalagang aral o kaalaman na natutunan mo mula sa kanya? Sa akin po, kahit sa dali lang ko po nakasama lola namin, masabi ko po maalanin, mapagmahal. Kumbaga sa isang bagay, isang aklat na kailangan basahin mo sa umpisa hanggang sa huli bago mo matutunan. Yun lang po. Okay po. Question number 3. Ano ang naging papel ng pamilya sa kanyang buhay at paano nakatulong ang mga relasyong ito sa nakalipas ng 70 taon niya? Siguro yung mga anak niya, yung mga tito-tita namin. Kasi bilang pamangkin, na-witness ko naman kung paano yung naging relasyon ng magkakapatid. So siguro yun yung nagpatibay, nagpalakas din kay Nanay Karing para umabot sa ganitong edad. Yun ang naging aral sa amin is yun, maging mabuti rin sa magpipinsan. Sa aming magpipinsan, although hindi kami madalas magkita-kita, pero nandun pa rin yung connection. Yan siguro yung mga aral na na nakuha ko kay Lola Karing. Yan lang. Okay, question number 4. Ito, kinalabutan ako. Paano mo na-envision ang mga susunod pang mga taon na kay Nanay Karing mula ngayon? Ano sa tingin mo ang prinsipyong maaari niyong maipasa pa sa susunod na henerasyon ng inyong pamilya? Nai-vision ko na sa susunod na mga taon is parang sa mga susunod na taon mapagsasama-sama pa uli na yung mga pamilya, lalo na ngayon kung hindi man kami kumpleto lahat. Siguro sa susunod na mga taon kumpleto rin kami na lahat, panglahatan talaga. Tapos naiisip ko na maipapasa niya sa mga tito namin, sa mga tatay namin, tsaka sa amin din yung kahalagahan ng pamilya para mapagsama-sama kami lahat. Okay po, last question. Sa pagbibigay-pugay sa ika-90 kaarawan ni Nanay Karing, anong mensahe ang nais mong ibahagi sa kanya? Nay, unang-una sa maraming salamat sa pagiging malakas at matatag mong nanay para sa mga naging tatay namin. Kahit mag-isa mong itinaguyod ang iyong mga anak, na pagsama-sama mo sila, nagkaroon sila ng mga kanya-kanyang pamilya, naging matatag ang mga kanya-kanyang mga pamilya. Maraming salamat at habang kaming mga apo mo ay lumalaki, nandiyan ka pa rin at nag-aalalay sa amin. Kahit ang aming mga tatay nasa iba-ibang lugar or bansa, nandiyan ka pa rin na nag-aalalay sa amin kahit minsan nagkakaroon ng mga problema ang kanya-kanyang pamilya. Ikaw yung mismong nag-aayos o tumutulong para maging maayos pa rin ang lahat. Hanggang ngayon, andito kaming lahat magkakasama, masaya. Pinagdidiriwang natin ang ika-19 kaarawan mo. Maraming salamat po sa'yo. At sana maging mahaba pa ang buhay mo. More than 100. Maraming salamat.
Good. Thank you po. Sir, ito, last po. Sabay-sabay po kayong bumati kay Nanay Karing ng happy birthday po. Okay, ready? Happy birthday, Nanay Karing! Go! Question number 1. Paano mo may isasalarawan ang ating celebrant na si Nanay Karing? Dad. Sunod-sunod na lang Ganun na lang po, para di kayong balito. Ako nag-interpret ko. Ano ba? English hindi Chinese Ito kayang itik. Rolling. Nandito lang patingin na. Hindi ko alam sasabihin ko. Sound check daw. Nika. Cheyenne. Cheyenne. Nika. Rolling. Question number 1. Paano mo may sasalarawan ng ating celebrant na si Nanay Karing? Ako ba? Sa pagkakaano ko, medyo sinasabi nila makulit siya pagka pinapainom ng gamot, ayaw uminom, ganun po. Question number 2. Sa nagdaang taon na nakapiling mo si Nanay Karing, maaari mo bang ibahagi at ang ilang pinakamahalagang aral o kaalaman na natutunan mo mula sa kanya? Sa experience ko nung makasama ko yung lola ko, si Nanay Karing, although makulit siya, pero pinakikita niya sa amin kung gaano niya kami kamahal ng mga apo niya. Tinuturo niya sa amin kung ano yung mga nalalaman niya, kung ano yung mga mali at mga tama. Okay, question number 3. Ano ang naging papel ng pamilya sa kanyang buhay? At paano nakatulong ang mga relasyong ito sa nakalipas ng 70 taong niya? I'll take that. Medyo complicated. Yung role ng family, like there's theirs or ours is... Sige lang. Pagbalik, pagka okay na ulit, sige, sagutin mo na po. Okay, theirs kasi, yung immediate family nila is a close family and that's what actually like they inculcated in us na mga next generation. So, and yung role siguro nung relationship na yon, or not siguro, yung role nun is yon. So, they themselves, yung family, yung number 1 na strong support circle nila. So, Okay, question number 4. Paano mo naging vision ang mga susunod na mga taon pa ni Nanay Karing mula ngayon? how do you see? Ano sa tingin mo ang prinsipyong maaari niyong maipasa sa susunod na henerasyon at inyong pamilya? Ikaw naman na sa'yo. Sige lang, mama, okay lang. Kung ano yung nasa puso mo. Wala lang iiyak. No, yung Tagalog kasi is malalim. Sige ma'am, ganito na lang. Yung isang simpler question. Simpler question. Malalim kasi, hindi niya maano. Sa pagbibigay po guys sa ika-90 karawan ni Nanay Karing, anong mansayang nais mong What's your ibahagi sa message kanya? to honor her? Kung ano yung bansa. What counting. Sana makaspend time pa ako with her. Kasi hindi ko pa masyadong close kasi si Lola. Kaya parang, kasi lumaki kami nga sa ibang bansa. Parang mas gusto ko pong maging close po siya. How about you ma'am? Message. No, tatanong ako sa kanya. Sige na. Message ko lang kay nanay is sana humaba po yung buhay niya and makapiling pa namin siya sa mga upcoming years and stay healthy and malapit kay Lord. Yan lang.
Tapos sabay-sabay lang kayo mabati kay nanay. Happy birthday ah. Count ako ng 3 ah. 1, 2, 3. Happy birthday, Nanay Karing! Thank you. Okay na. Uy, walang balikan to. Thank you po. Go. Question number 1. Paano mo may sasalarawan ng ating celebrant na si Nanay Karing? Yun lang ang ano. Well, mapagmahal sa anak. Tsaka matibay siya. Matatag. Yun lang. Isang... Oh, ikaw. Paano niyo po may sasalarawan si Nanay Karing? Maalalahanin. Para hingi ng pera. Ayos. Okay, Sagot ka mamaya. Okay. Question number 2. Sa nagdaang taon na nakapiling mo si Nanay Karing, maaari mo bang ibahagi ang ilan sa pinakamahalagang aral o kaalaman na natutunan mo mula sa kanya? Naku hindi ko masyado masagot dahil hindi ko nakakasamang matagal. Pero ang pinakamahalagang na tutunan ko sa kanya ay yung pagiging mababang loob. Kayo po, ma'am. Ano siya, yung di nagtatanim ng sama ng loob, yun nga, mababang loob. May Pagpakumbaba. forgiving attitude siya. Okay. Question number 3. Ano ang naging papel ng pamilya sa kanyang buhay at paano nakatulong ang relasyong ito sa nakalipas na 70 taon niya? Ikaw. Paano? Naging papel daw ni nanay Ano ang sa atin. naging papel ng pamilya sa kanyang buhay? Ay, papel natin. Tama. Ano ang naging papel ng pamilya sa kanyang buhay at paano nakatulong ang relasyong ito sa nakalipas ng 70 taon? Ikaw muna, Tess. Yeah. Ako na lang. Yung pagmamahal namin at saka pagkalunga sa kanya, yun ang pinakamalaking naging tulong para tumagal siya ng ganito. Okay, question number 4. Paano mo nai-envision? Ay, may answer pa pala doon sa... So ito po, paano niyo po nai-envision ang susunod na mga taon pa ni Nanay Karing mula ngayon? Ano sa tingin mo ang prinsipyong maaari niya pang maipasa sa mga susunod na henerasyon niya? Prinsipyo. Mahirap yan. Teka. Prinsipyo ba? Bilang ulirang ina, siyempre, naibabahagi sa amin, sa mga anak, yung pagiging niya, una-una mapagmahal at ang pagiging kung paano niya itutuwid yung mga anak niya, kami nga. Yes. Kaya mo yan. Last question. Sa pagbibigay po guys sa ika-19 kaarawan ni Nanay Karing, anong mensahe ang nais mong ibahagi sa kanya? Na sobrang pagmamahal ang namin sa kanya. Mensahe. Mensahe mo. Ako ba? Mensahe mo. Ano yung mensahe mo sa kanya? Una-una, nalulugod kami pagkat inabot ang magulang namin sa ganitong narating niya yung ika-70 taong kaarawan niya. At siyempre, nagiging inspirasyon namin siya kung kaya dumating siya sa ganyang Sana. More years to celebrate. Sabi nga niya, 100 years. Sana maging masaya pa siya. At sana maging matatag para umabot siya ng 100 years para naman makakuha kami ng 100,000. 10,000 kami. Ayun, ang message ko kay nanay, sana, yung sakit niya talagang mapagtagumpayan na at saka lagi siyang malakas. Tapos yung wini-wish niya na 100 years, sana mapagtagumpayan din ni nanay. Good health!
everyday. Ayun. Closer na lang ulit tayo, guys. Then sabay-sabay lang kayo, guys. Happy birthday lang mo, ha? Kakount ako ng 3, tapos sabay-sabay pong happy birthday. Dito po tingin na. 1, 2, 3. Happy birthday! Ulit na, Nanay Kari. Happy birthday, Nanay Karing. Nanay na lang. 1, 2, 3. Happy birthday, Nanay Karing! Ha? Oy!